Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako pala si Jericho de los Santos, ang masman dito sa barko. So pag-uusapan natin talaga, ano ba yung mas magandang sampahan? Ang cruise ship na passenger o ang cargo, bulk, container, tanker? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi nga, may nagtanong sa akin na ano ba dapat ang pwedeng applyan sa barko na mas maayos daw na sahod kung cruise ship daw o ang cargo. Para sa akin, dahil may nagtanong na yan, so sasagutin na natin. At para sa mga nanonood sa akin, at para malaman nyo na rin kung ano ba talaga yung gusto ko na napasukan dahil nga nag-stay ako ng matagal dito. Siyempre, di ba, gusto niyo malaman na saan ba talaga ang mas okay na sahod. So, ayan ang aking mga video about sa Messman. Kung gusto niyo talaga panoorin yan guys, nandiyan na siya. And don't forget na rin, pa-click na rin yan para maging update ka sa aking mga susunod na vlog. At para malaman mo talaga kung ano talaga yung aking mga trabaho dito. So, syempre guys, nandiyan na tayo sa aking sinasabi. Saan nga ba talaga mas okay? Dito o dito? So, para sa akin, ang uunahin ko pala kung saan ako nagsimula. Sa cruise ship, passenger ako nagsimula. So dahil housekeeping ako doon, hindi naman talaga kalakihan ng sahod ko. Dahil nga iba yung manning agency. Depende kasi yan sa manning agency, depende yan sa barko. Kung magkano talaga yung kanilang pasahod sa housekeeping. So dahil nalaman ko nga yung sahod ko doon, at syempre nagtuloy ako kasi nga first time rin lang naman ako. Kaya talaga tinuloy ko. Saka pangarap ko talaga makasampa ng barko. Kasi gusto ko yung malaking barko, gusto ko maraming tao. So yun na nga guys, natanggap ako after sa pag-a-apply ko ng 4 years. 3 years to 4 years ako nag-apply. So syempre dahil natanggap niya ako doon sa cruise ship passenger, ito yung way kung paano ako nakarating dito. Paano ako nakalipat dito? Yeah. Kasi guys, natapos ko yung kontrata ko sa passenger. 8 months kasi yun. Tapos dumating yung COVID pandemic. Kaya na-quarantine kami doon. So dun tayo. Kaya naging na-stay ako ng 1 year doon. Pero as a guest, wala nang guest, so crew na lang natitira. So natapos ko siya yung aking kontrata na may guest at pasok pa talaga doon sa 8 months ko. Tapos syempre dahil nga doon sa sahod ko, medyo maliit lang talaga siya. Saan ba talaga nagustuhan na bumalik? So eto, dahil nandito na ako, syempre hindi ko alam na makakarating ako dito at makakalipat ako dito. Dito lang talaga nagustuhan ko rin dahil nga doon sa passenger is iba yung sahod ko. Iba yung sahod ko dito. So magkaiba po sila. So para sa akin, syempre dito ako nag-stay na lang kasi nga so ganun din naman yung sahod ko. Saka iba yung oras ng trabaho. Kasi nga doon nalaman ko is strict shifting. So
dito ako ngayon ay straight. So at least straight din yung tulog mo. So magkaiba talaga sila para sa akin. Pinili ko na lang mag-stay dito sa cargo. Nag-start ako niya sa cargo bulk. Kasi nga yung pag-transfer ko dito. Then dun sa cruise ship passenger, maganda ma-experience sa cruise ship kasi nga one times in the lifetime lang naman yon na sa ganung maraming tao, malaking barko, marami kang pupuntahan. So binigay ko na yung best ko. So kaya yun, mas sa mga gusto sa mga passenger cruise ship, para sa mga gusto maraming tao, is better talaga sa cruise ship. Kung gusto mo talaga sa cruise ship passenger, kasi marami talagang guests doon. So dahil nga hindi na ako nakabalik doon, mas pinili ko na dito. At least nadagdagan na yung aking sahod. So gusto mo itanong na magkano ba yung pinagkaiba nila ng sahod? So malaki ang pinagkaiba nila talaga. Halos sa kalahati na yun, nadagdagan siya ng mataas. So grabe din yung tinaas talaga. Kasi nga hindi rin naman nag-iiba yung aking trabaho. So pwede pala dito tumaas. Kaya nandito ako ngayon at pinagpatuloy ko na lang dito kasi nga mas okay siya sa tulog, as okay din siya sa sahod. At least makakatulog ka ng maayos. So ayan yung mga tips ko, alam ko na gusto kong sabihin sa inyo. Para sa akin, wag muna kayong mamili. Kung ma-experience na kayo, pwede naman kayong lumipat, pero depende yan sa position nyo, sa katayuan nyo, sa kagustuhan nyo, sa anong gusto nyo. So para sa akin guys, mahalin nyo yung trabaho nyo kung nasaan man kayo. Huwag kayong susuko. Kung bigyan kayo ng pagkakataon sa iba, i-grab nyo kung mas okay sa inyo yung sahod ninyo. So huwag kayong mawawala ng pag-asa. So tiyaga-tiyaga lang at dasal, at huwag kayong mapanghinaan ng loob sa pag-apply, sa paghahanap ng trabaho. So yan yung mga video ko. Subscribe at para maging updated ka. So maraming salamat sa iyo at sana nakatulong ako sa iyo. At kita-kits, bye.